Kasi kahit na mga sabihin natin na halos pare-pareho sila na community fish ang tawag diyan. May mga may mga type of fish po na talaga community fish sila pero minsan aggressive. Like yung like yung tiger barb. Tiger barb yun, may mga stripe katulad yun. Yung tiger barb na ito po yun para makikita niyo tinuturo ko. Yan. This one is the tiger barb. Yan. With the stripe, yan. Yung mga yan, pag lumalaki po yan, medyo nagiging aggressive daw sila. At sabi nila, na ginagawa po daw nila, nangahabol sila ng mga kapwa nila isda, tapos kinakagat nila yung tail. Kaya once na napansin mo dyan na mayroon mga sira-sira ng tail sa mga fishes natin, especially sa ating mga gapis, dahil ang mga gapis ay talaga pronounced po ang kanilang mga tail, malalaki talaga tail nila. So, isa na pong senyalis na nai-stress na daw yung mga natin nun, yung ating mga tiger barb, na kailangan daw pagka naglagay ka na nga sa aquarium na ganyan, at least sabi nila more than 5 pieces ay naglagay lang tayo ng 2 lang. Kasi yung more than 5 pieces pagka kumbaga nagtatansyahan sila, hindi po sila nagpapayabangan. Pero pagka ganyan pong nagiging dominante daw sila pagka dalawa lang, konti lang sila. Pero dahil nga yun lang ang available dun sa pet shop na napuntahan ko, at saka ayoko rin naman na kumbaga mag-invest ng sa kanila ng marami kagad. Gusto ko kasi katulad dyan, kahit 2 lang yan, if ever na may lumitaw na babae at lalaki dyan, makakapag-produce po tayo ng marami dyan. Kasi mostly ganun po ginagawa ko eh. Hindi po talaga ako bumibili ng maraming fish kasi kailangan mo muna natin pag-aralan. Pag-aralan natin muna yung behavior nila bago po tayo bumili ng marami. Kasi yun yung isang technique po yun para hindi tayo nagagastusan ng gusto. At the same time, isang paraan yung para po natin, kumbaga ma-save pa natin yung money natin, na hindi tayo kawawalan. Kasi may posibilidad bili tayo ng marami tapos hindi naman pala natin maalagaan ng mga madidisgrasya lang. Kumbaga learning process po minsan kasi ayan eh. Kaya much better na talagang mag-start ka muna sa konti. Kaya ino-observe ko po yung mga nila, yung mga attitude ng tiger barb na yan, kasi kung nakikita ko po talagang nangahabol po sila o kaya nananakit na po sila sa kapwa nila isda, hihiwalay ko na po sila, ilalagay ko sila sa ibang tank na sila lang. Ganun na nga Tapos pwede mo na silang ihalo sa ibang community fish pagka marami na sila. Ganun ang advice ng iba kasi karamihan po, dahil nanonood rin po tayo sa mga review ng mga fish keeper, so sinasabi nila ganun daw po. Pero siyempre makikita po natin na mas maganda po kasi lahat ng bagay ni-experiment natin. At saka po yan talagang, kasi napakaganda po kasi ng isda ng tiger barb yung kanyang build ng katawan, sabay may stripe pa siya, parang talagang nakaka-attract ka pagka nakita mo. Pero yung isang na-avail ko po, ito yan, dulo, para po sa mixed breed na ng tetra at tiger barb. Kasi just to imagine na meron na po siyang stripe. Ayan try natin i-zoom yun, nakikita mo yun, yan doon. Try natin ng zoom ko po. Kung makikita mo, andun yung mga tetra malalapad. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, kumbaga sa sanay, para sa sapsap. Alam mo yung mga isdang sapsap, ganun po siya. Ayan yung dalawang yun. Yun po yung dalawa. Ayan. Yung isa yan. Yun, tetra. At saka yun, yung yellow, at saka itong red na may stripe. Sila po ay bagong avail lang natin. Pero napakaganda po ng kanilang itsura. Kaya sana enjoy lang kayo na nanonood sa ating showcase, sa mga napapalaan sa ating live, na enjoy lang po. Kung may mga question kayo about sa ating special features for today, ay just ask question.
Ganun po yun eh.